Pakinggan po natin itong statement din po ni Browner, ha. Nagkomento rin po siya dyan tungkol sa military junta na mainit na rin ho ang usapin. At dito, sa pagkakataong ito, natanong rin po siya ni Pinky Web tungkol po dito sa video call ni na Martin Romualdez at Saldico. Inamin rin po niya. At ito rin po, inamin rin po niya yung kondo. No, meron palang Browner condominium, hindi po natin alam yon. Nabigyan po ito ng kulay na ayon po sa mga kumakalat sa social media. Kay Browner daw ito kasi Browner condominium, anak ng kagwang o. Bakit ba kasi Browner condominium ang nilagay nyo dyan? Kung hindi yan sa inyo, ito pakinggan natin si Pinky Web. Sir, I want to start with what Senator Ping Lacson had revealed very recently, that he was being offered to be part of a civil military junta that he said he already rejected. Sinabi nga niya ata, dinedma ko. Number one, is this a cause for concern for you? Well, of course, yes. It is a cause of concern because right now, for us in the military, what is really important at this point in time is that we have to keep our country stable. So there are calls for us, for the AFP, to withdraw our support from the president or to launch a coup d'etat or even a military junta. But several times we have announced that we are rejecting this as well, no? Because we believe that we still have to keep our actions within constitutional means. We are not for unconstitutional means of, let's say, regime change. Because for us, ang pinaka-importante ngayon is the stability of our country. Because if we do not become stable, let's say, nagkaroon ng coup d'etat, nagkaroon ng military junta, ang talagang kawawa dito, Pinky, is the country. Kawawa po yung ating bansa. For instance, no, there are several factors that we are looking into. Stop tayo muna dyan. Putang ina, magkakaroon daw ng hindi pagiging stable ang ating bansa pag magkaroon ng military junta. Alam nyo po, Browner, sa tingin nyo ba ang bansang ito ay stable ba? Under Marcos admin? Sa tingin mo ba ang bansang ito ay hindi pa kawawa? Kasi sabi mo, pag nagkaroon ng military junta, kawawa ang mga Pilipino at magkakaroon ng hindi pagiging stable ng isang bansa. Nangyari na po yan eh. Ito na po yung nangyayari ngayon eh. Yung hindi pagiging stable ng ating bansa, bagsak ang ekonomiya. Yung korupsyon hindi nakokontrol. Yung mga foreign direct investors, mga investments, nagsilayasan na. Ayaw na mag-invest dito. Mga nagrereklamong mga negosyante, European Chamber, American Chamber, nagrereklamo dahil sa pangungurakot. So anong tawag dyan? Yung mga Pilipino, binaha, maraming namatay. Yung mga pamumuhay, tinangay ng baha. Mga bahay, tinangay ng baha. Pamilya, nalagasan sila. Hanap buhay, wala. Korupsyon, sandamakmak. Ito ho yun. Ito na po. Yung sinabi mo, Browner, ito na yun. Pero ako, hindi nga ho ako pabor sa military junta din po kasi unconstitutional. Okay ho sana kung military junta, kung susundin natin yung konstitusyon na si Inday Sara maging next president, hindi. Yun ang gusto nila eh. Gusto nila yung ibang tao. Alam nyo ho, itong si Browner, hindi mo alam kung ano ba talaga siya para sa bayan or para sa politiko. Imulat mo naman sir yung mata mo. Ang taong bayan ngayon ay nagrereklamo na dahil sa korupsyon. Ito na yung sinasabi mo na nahihirapan. Taloy. That's why we decided to reject these calls. So, number one, the economy of our country. If we allow extra constitutional means of, say, changing the government, ang kawawa po yung ating ekonomiya. Babagsak yung ating ekonomiya. Nimal, bagsak na nga ngayon eh. Ano bang klaseng ano to? EEP chip ha? Hindi mo alam, bagsak na ekonomiya.
Sobrang bagsak na lagapak, ang atin na lang agapan natin na hindi pa po lumala. Pero yung sasabihin mo, pag magkaroon ng military junta, babagsak ang ekonomiya. Bagsak na tayo. Palitan ng piso kontra dolyar, almost 60 pesos na eh. Ano pa ba ho ito? Ina yung direct foreign investment, wala na. Gross domestic product, bagsak. Ito na ho yun. Kagutuman na nga po nangyayari, sir eh. Right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakikita na natin, Bumabagsak na po. bumabagsak na. Oh, Our, tingnan mo. Philippine Stock Exchange, the O, maming kiran palang bumabagsak na eh. Oh, tapos sabihin mo, babagsak pag military junta. Bumagsak na. Aminado ka pala eh. the peso is weakening already. It's 59 alam din pesos pala niya. to the dollar. And of course, on the foreign policy side, maaring magkaroon tayo ng mga sanctions from other countries. So when we look at this and when we decide, we're not just looking at the political environment of our country. We're also looking at the bigger picture, yung ating for instance, yung ating regional security. Kasi kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari, na shortcut, no? Ang makikinabang lang dito is China. Oh, So kawawa naman ang Pilipinas. And then also, bakit napunta sa China? Gago. Pag magkaroon daw ng military junta, ang makikinabang daw yung China, hindi ho, tayo makikinabang dyan. Unang-una, wag na idamay si Inday Sara. Maalis yung kurakot na nakaupo sa palasyo, yun yung mangyayari dyan. At matuwid yung pamamahala. Ang makinabang tayo, hindi China, anak ng kamuti. Kasi nga si Inday Sara, vice-presidente. Mga pro-China kami. Ikaw mga pro-China, yung damit mo pro-China yan. Ikaw naman talaga eh. Made in China yan, sir. Yung damit mo, sapatos mo, made in China. Huwag na natin isama yung China. Ang atin yung pag-usapan natin sa ating bansa. Ako hindi ko naman nag-encourage sa mag-military junta tayo. Ang point lang natin dito, saan kayo? Saan kayo lulugar? Saan kayo pupwesto? Sa pro-kurakot kayo? O sa anti-kurakot? Yan ang gusto namin mga malaman. so Pinky, as we look at the history of the Philippines, we have gone through several of this already. In 1986, yung People Power Revolution. In 1989, 1987, there were a series of coup d'etats, and then 1989 was the bloodiest. And I was already a cadet in 1986, so I saw this for myself. I saw the effect of 1987 revolution, where even the grandstand in PMA was blown to pieces in an attempt to assassinate then. Ako sa akin, 1986, kaya pinanganak pa lang ako niyan that time, yung It's a People Power Revolution. Eh kung hindi po nagkakaroon din ng revolution, di naghari po ngayon ng mga Marcos, di para tayong mga alila lahat, baon na baon tayo sa utang ng maraming biktima ng martial law. Hanggang ngayon, sinisingil pa rin ng pamilyang Marcos. Putya, naging presidente na nga ho yung anak, hindi pa rin nabayaran ng pamilyang Marcos yung mga danyos, mga damage nila sa mga Pilipinong naagrabyado ho nila. Mga nakaw na yaman, hindi pa ho na babalik. No, yung mga nakuha nga ho ng gobyerno na nakaw na yaman ng mga Marcoses, kinuha rin ngayon ng Marcoses. Putang ina talaga. Yan po yung Browner nangyari. Then President Corazon Aquino. And then in 1989, we saw na naglaban-laban mga sundalo sa sundalo, brother to brother, no? So ayaw natin maulit 'yon. Kaya talagang very very strong yung stand po namin, Ma'am Pinky, that we will not agree to these calls for coup d'etat, for withdrawal of support, or even military junta. Let me go straight to the point, General. Are you not in favor of those as well? Because if there are calls for the president to resign, the constitutional succession would be the vice president. Vice President Sara Duterte becomes president, and there could be concerns about her as the previous regime being pro-China, those allegations of being Ayan. pro-China. Well, not really, because as I said, what we are after is the constitutional
means. We're not going to agree with any unconstitutional means of regime Which would be the change. civil military junta, Yes. transition, People's Council, Yes. junta or coup Oo. d'etat. Kasi nga po kawawa talaga yung ating bansa. Putangin na ngayon ba, hindi kawawa? Tangin na talaga. Alam nyo sa akin itong si Browner, plisip lang din, no? Kasi kung hindi siya nakinabang sa gobyernong Marcos, malamang siya pa yung mangunguna dyan sa military junta-junta na yan. Civilian military junta. Alam niyo ho, ako sa akin hindi ko naman sinasabi, Browner, mag-kudita ka, mag-military junta ka. Ang point natin dito, tumayo ka, saan ka ba papanig? Sa mga Pilipino o sa mga politiko? Kasi ang linaw po yung pinanumpaan nila to serve and protect the interest of the Filipino people To serve to the Filipino people. Hindi naman sinabi to serve to the politician, to the office of the president. Hindi ganun Ang gusto natin mangyari, sana bubusis ba? May magsasalita at sasabihin ba? Warning lang ba, no? Ako si Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner. Ako po'y nananawagan sa mga politiko na patuloy sa paglilimas at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ayaw po namin makialam sa politika. Pero kung inyo po'y gagahasain at inyo po'y tatarantaduhin ang bayan, mapipilitan po kami na makikialam sa isyu ng politika. Narito po kami para sa bayan, sa mga Pilipino. Kami po ang protektor ng bansang ito. Kaya sa mga politikong mga lider ng bansang ito na gumagawa ng katarantaduhan, walang habas na pangungurakot, ay parang awa nyo na, itigil nyo na kung ayaw po ninyo kaming makialam sa isyong ito. Ganun lang naman Hindi mo naman kailangan tangina na, mag-military junta tayo. Pa-interview ka ng pa-interview sa media, hindi mo man masabi yan Bakit kaya? Kasi nga, nakinabang kayo sa Marcos admin. Kasi nga, nakinabang kayo kay Tambaluslos.